15 taon, isang gabi, naging abo ang lahat. Habang niluluto ko ang paborito niyang arroz caldo, iba pala ang tinitikman niya sa dilim ng opisina. Basura na si Mira, sabi niya sa babae niya. Ang asawang akala ko'y sandigan, siya palang kukuha ng lahat sa akin, pati ang bubong sa itaas ng mga anak ko. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako basag na salamin. Ako ang apoy na susunog sa kanilang kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na magtitira ng huling halakhak? Basura na lang si Mira sa buhay ko. Isang obligasyong kailangang tiisin para hindi mapahiya sa harap ng maraming tao. Ang boses ni Renato ay malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan habang umaalingaw-ngaw sa loob ng madilim na storage room ng opisina. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang dumadaloy sa hangin, pumapatay sa anumang natitirang init sa paligid. Sa labas ng pinto, nakatayo si Misericordia o Mira para sa lahat. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang mainit pang lalagyan ng arroz caldo na niluto niya simula pa noong 4:00 ng madaling araw. Tiniis niya ang kirot ng kanyang rayuma sa mga daliri, hinalo ang bigas hanggang sa lumapot at nilagyan ng maraming luya dahil alam niyang iyon ang tanging nakakapagpagaan sa pakiramdam ng kanyang asawa kapag pagod ito. Ngunit ang init ng pagkain ay tila isang malaking insulto sa lamig na nararamdaman niya ngayon sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang sumilip si Mira sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng storage room, nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking 15 taon niyang pinagsilbihan, ang lalaking ipinaglaban niya, ipinagluto, at inalagaan kahit sa gitna ng sarili niyang karamdaman. Maingat na inaayos ni Renato ang barong. Nakabibili lamang ni Mira gamit ang kanyang huling ipon mula sa pag-e-extra sa accounting. Ngunit hindi para sa asawa ang masuyong titig ni Renato. Nakatitig siya kay Grace, ang bata at magandang kasamahan sa trabaho na ngayon ay nakasandal sa mga kahon ng dokumento. Ang pinakamatinding pako na bumaon sa puso ni Mira ay ang kumikinang na kwintas ng perlas na nasa leeg ni Grace. Iyon ang hiyas na pagmamay-ari ng kanyang biyenan na si Doña Perpetua. Sinabi sa kanya ni Renato 3 buwan na ang nakakaraan na dinala niya ang kwintas sa pawn shop upang may maipambayad sa hospital bill ng matanda. Naniwala si Mira. Nagdoble kayod siya. Halos hindi na natulog para lang mabayaran ang tubo ng prenda at mabawi ang dangal ng pamilya Salcedo. Ngunit narito ang katotohanan. Nagniningning sa balat ng ibang babae. Binili ng kanyang pawis at pinalamutian ng mga kasinungalingan. Kawawa naman si Ate Mira. Narinig niyang humagikgik si Grace habang hinahaplos ang kwintas. Akala niya siya pa rin ang reyna ng buhay mo. Kung alam lang niya na ginagawa mo lang siyang katulong para makatipid tayo. Hindi sumagot si Renato. Sa halip ay yumuko siya at hinalikan ng balikat ni Grace nang may pag-iingat na kailanman ay hindi na niya ipinaramdam kay Mira. Ang bawat segundo ng kanilang paglalambingan ay tila isang mabigat na bigat na dumadagan sa dibdib ni Mira dahilan upang ang bawat hininga niya ay maging isang pakikibaka. Dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Mira. Ang mangkok ng arroz caldo sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang sabaw ay bahagyang tumapon sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi na niya naramdaman ang init nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagpanaw ng babaeng naniwala sa pangako ng habambuhay. Ang bawat alaala ng kanilang 15 taon, ang mga gabing pinuyat niya para ayusin ang mga ulat ni Renato, ang mga alahas na ibinenta niya para itawid ang kanilang kumpanya, ang mga panalangin niya sa simbahan tuwing linggo ay tila mga dahong tuyo na tinangay ng malakas na hangin at itinapon sa putikan. Wala siyang inilabas na boses. Walang sigaw na namutawi sa kanyang mga labi. Ang tanging tunog sa kanyang paligid ay ang marahang pagtulo ng sabaw mula sa mangkok patungo sa semento
na lumilikha ng maliliit na marka sa sahig sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gusali. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat. Tila ayaw tanggapin ng kanyang balintataw ang kalupitang nasa harap niya. Tumalikod si Mira nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Ang koridor ng opisina na dati ay pamilyar sa kanya ay tila naging isang madilim at mahabang lagusan na nawalang dulo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang boses ni Renato. Basura. Walang silbi. Nang makarating siya sa elevator, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto. Nakita niya ang isang babaeng may mga mata na puno ng hapis, ang buhok na bahagyang gulo mula sa pagmamadali kaninang madaling araw, at ang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Ito ba ang naging kapalit ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ito ba ang halaga ng isang asawang nagbigay ng lahat hanggang sa wala nang matira sa kanyang sarili? Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng elevator. Iniiwan siya sa gitna ng sarili niyang pag-iisa. Kung ang 15 taon ng pag-ibig at katapatan ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi, mayroon pa bang natitirang misericordya sa mundong ito? O ang kailangan na lamang niyang matutunan ay kung paano maging isang estranghero sa lalaking tinawag niyang buhay? Ang bawat hakbang ni Mira pabalik sa kanilang tahanan ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang mga paa. Ang bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay naging isang malamig na kuta ng mga lihim at pagkukunwari. Sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango at insenso, ang paboritong amoy ni Doña Perpetua. Ngunit para kay Mira, ang bawat singhot ng hangin ay tila nagdadala ng alikabok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Inilapag niya ang walang lamang lalagyan ng pagkain sa lababo. Ang tunog ng plastik na tumama sa granite ay naging isang malakas na paalala ng kanyang pagkatalo sa gitna ng katahimikan ng kusina. Doon siya naupo sa dilim, hindi binubuksan ng ilaw, hinahayaan ng anino na balutin ang kanyang katawan habang hinihintay ang pagdating ng lalaking bumasag sa kanyang mundo. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa harapan at ang mabibigat na yabag ni Renato. May kasama itong sipol, isang himig na tila nagsasabing wala siyang anumang kasalanang ginawa. Pagpasok ni Renato sa kusina, agad niyang binuksan ang ilaw, dahilan upang mapikit si Mira sa biglaang liwanag. Narito ka na pala, Mira. Bakit nakaupo ka sa dilim? Para kang multo, sabi ni Renato nang may tonong naiirita. Inilapag niya ang kanyang bag at hinarap ang asawa. Suot pa rin niya ang barong na binili ni Mira. Ang puting tela ay tila nanunuya sa dumi ng kanyang katapatan. Nasaan ang hapunan? Pagod na pagod ako sa opisina. Ang daming trabaho dahil sa audit na darating. Tiningnan ni Mira ang kanyang asawa. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Grace. Gusto niyang itanong kung nasaan ang kwintas ng kanyang biyenan. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang ibon na naputulan ng pakpak. Shenji? O baka naman storage room ang pinagkakaabalahan niyo? Mahinang bulong ni Mira, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ano? Anong pinagsasabi mo? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang katawan ay naging matigas. Kung magsisimula ka na naman ng mga hinala mo, Mira, itigil mo na. Stress na ako sa paghahanap ng pera para sa pamilyang ito. Tapos pag-uwi ko, ganyan ang isasalubong mo sa akin. Pasalamat ka nga at nabubuhay ka sa ganitong karangyaan. Bago pa makasagot si Mira, pumasok sa kusina si Doña Perpetua, ang kanyang biyenan na palaging may hawak na rosaryo, ngunit ang mga salita ay tila mga patalim. Ano itong naririnig kong ingay? Mira, ang ingay-ingay mo na naman. Hindi mo ba alam na kailangang magpahinga ng asawa mo? Si Renato ang nagpapakain sa atin. Siya ang nagbibigay ng dignidad
sa pangalang Salcedo. Lumapit ang matanda kay Mira at hinawakan ang kanyang baba ng mahigpit, isang kilos na tila nagpapaalala ng kanyang posisyon. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin. Kinuha ka namin mula sa hirap. Ginawa kang asawa ng isang Salcedo. Ang tungkulin mo ay sumunod, manahimik, at panatilihing maayos ang tahanang ito. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, lunukin mo. Iyan ang ginagawa ng isang mabuting asawa. Pero mama, ang kwintas nyo, tangka ni Mira. Ang kwintas ko ay nasa pawn shop para sa gamot ko. Putol ni Doña Perpetua. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng awtoridad. Huwag mo nang ungkatin ang mga bagay na wala kang kinalaman. Magluto ka na at pagsilbihan mo ang asawa mo. Huwag mong sirain ang gabi namin sa mga walang kwentang hinala mo. Tumalikod ang matanda. Iniwan ang isang mabigat na katahimikan sa silid. Si Renato ay lumapit kay Mira. Ang kanyang muka ay nasa tabi na ng tenga ng asawa. Huwag kang gagawa ng iskandalo, Mira. Wala kang pupuntahan kung wala ako. Sino ang tatanggap sa isang accountant na wala namang ibang alam kundi magbilang ng barya? Manatili ka sa pwesto mo kung ayaw mong mawala ang lahat sa'yo. Hinalikan ni Renato ang pisngi ni Mira, isang halik na malamig at walang kahulugan, bago ito lumabas ng kusina. Naiwan si Mira na nakatayo sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang bawat salita ng kanyang asawa at biyenan ay tila mga pako na itinitarak sa kanyang krus. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Sa gitna ng kanyang panginginig, nakita niya ang isang bagong notification, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at ang kanyang mundo ay tila muling gumuho nang makita ang isang larawan. Si Renato at Grace magkayakap sa loob ng isang mamahaling sasakyan na nakapangalan sa kanya sa ilalim ng loan na hindi niya alam na pinirmahan niya. Isang misteryosong tawag ang biglang dumating sa kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang pangalang hindi niya kilala. Ngunit ang bawat tunog ng pag-vibrate ng telepono sa kanyang palad ay tila isang babala ng isang mas malaking bahana paparating. Ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang nakababasag katahimikang ingay sa loob ng madilim na kusina. Nanatiling nakatitig si Mira sa screen. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nanlalamig. Hindi niya sinagot ang tawag. Hinayaan niyang mamatay ang liwanag ng screen. Ngunit ang imahe sa larawang natanggap niya, sina Renato at Grace, sa loob ng sasakyang nakapangalan sa kanya, ay nanatiling nakaukit sa kanyang balintataw. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na paalala na ang buhay ay kailangang magpatuloy sa kabila ng pagkadurog. Naghanda si Mira ng almusal para sa pamilya. Ang bawat kilos niya ay mekanikal, tila isang robot na sumusunod sa nakagawiang programa. Pinanood niya si Renato habang masayang kumakain ng sinangag. Ang bawat subo nito ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Pagkaalis ng asawa, hindi mapakali si Mira. May isang puwersa sa loob niya na nagtutulak sa kanya na harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Nagpunta siya sa isang mall malapit sa opisina ni Renato, isang lugar kung saan alam niyang madalas mag-lunch si Grace. Hindi nagtagal, nakita niya ang babae. Lumalabas ito sa isang mamahaling butik, may daladalang mga paper bag na tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ni Grace ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, malayo sa hitsura ni Mira na tila pinatanda na ng pagod at problema. "Grace!" tawag ni Mira. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diing nagpatigil sa dalaga. Dahan-dahang humarap si Grace, isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, Ate Mira, what a surprise! Shopping ka rin ba? O baka naman window shopping lang
dahil kailangang magtipid. Ang kanyang pananalita ay puno ng sarkasmo. Ang bawat salitang Taglish ay tila mga karayom na itinusok sa balat ni Mira. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Renato, diretsahang sabi ni Mira. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Alam ko rin ang tungkol sa sasakyan at sa kwintas ni Mama. Imbes na matakot, mas lalong lumapad ang nangiti ni Grace. Lumapit siya kay Mira hanggang sa maamoy ng asawa ang kanyang mamahaling pabango. Ate, don't be so dramatic. Renato is just looking for someone who can appreciate him. Someone who doesn't smell like sauteed garlic and onions all the time. Kung hindi mo na siya kayang pasayahin, don't blame me for being there when he needs comfort. Huminga ng malalim si Mira. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ginagamit niyo ang pangalan ko para sa mga utang niyo. Hindi ko hahayaang sirain niyo ang buhay ng mga anak ko. Your name is just a piece of paper, Ate Mira. Bulong ni Grace bago siya tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang matitulis na sapatos sa tiles ay tila isang martilyo na nagtatarak ng huling pako sa katahimikan ni Mira. Nang gabing iyon, matapos ang isang hapunan na puno ng malamig na pakikitungo, pumasok si Renato sa banyo para maligo. Kinuha ni Mira ang barong na suot nito kanina, ang puting tela na simbolo ng dangal na tila marumi na sa kanyang paningin. Habang inihahanda niya itong ilagay sa laundry basket, may naramdaman siyang matigas na papel sa loob ng maliit na bulsa sa tapat ng dibdib. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Makati. Nanlaki ang mga mata ni Mira nang mabasa ang nakasulat. Isang diamond pendant at matching earrings. Ang halaga ay sapat na para bayaran ang matrikula ng kanyang mga anak sa loob ng 2 taon. Ngunit ang petsa ng pagkabili ay ngayong hapon lamang. Matapos siyang hiyain ni Grace sa mall, tiningnan ni Mira ang resibo. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinto ng banyo kung saan naririnig ang daloy ng tubig. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay dahan-dahang nilalamon ng isang madilim at malamig na galit. Hindi ito para sa kanya. Kailanman ay hindi siya binilhan ni Renato ng kahit isang simpleng singsing mula nang ikasal sila. Ang bawat sentimong kinita nila ay napunta sa luho ng ibang tao habang siya ay nagtitiyaga sa mga lumang damit at butas-butas na tsinelas. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa isipan ni Mira. Hindi sapat ang umiyak. Hindi sapat ang magmakaawa. Habang hawak niya ang resibong iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ang lakas ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang sarili. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng bahay ng mga Salcedo ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Mira. Habang ang mahimbing na paghilik ni Renato ay umaalingaw-ngaw mula sa kanilang silid, dahan-dahang lumabas si Mira patungo sa maliit na opisina ng kanyang asawa sa dulo ng pasilyo. Ang bawat lamat sa sahig na kanyang natatapakan ay tila nagbabala sa kanya, ngunit ang apoy ng katotohanan ay mas matindi kaysa sa takot na mahuli. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang maliit na desk lamp, binuksan ni Mira ang lumang laptop ni Renato. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagpindot ng calculator at pag-aayos ng mga ledger ng iba't ibang maliliit na tindahan ay mabilis na kumilos. Hindi lamang siya isang asawa. Siya ay isang bihasang accountant na may kakayahang makakita ng butas sa gitna ng libu-libong numero. Ang mga numerong ito, na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kanilang pag-unlad, ay tila mga uod na ngayon ay kumakain sa pundasyon ng kanyang tahanan. Pinasok niya ang mga password na madali niyang nahulaan dahil sa pamilyar na mga petsa. Doon, sa ilalim ng mga folder na may pamagat na project costs at miscellaneous expenses, natuklasan ni Mira ang isang madilim na mundo ng panlilinlang. Ang bawat file ay tila isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang harapan. Nakita niya ang mga sunod-sunod na transfer ng pera mula sa Monteverde Holdings patungo sa isang personal na account
sa ilalim ng pangalan ni Grace Villamor. Ngunit, ang mas nagpabilis sa tibok ng kanyang puso ay ang isang digital scan ng isang loan application para sa isang malaking halaga ng pera mula sa isang pribadong bangko. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita ang kanyang sariling lagda sa ibaba ng dokumento bilang co-borrower. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila totoo, ngunit malinaw sa kanyang alaala na kailanman ay hindi siya humawak ng panulat para sa dokumentong ito noong nakaraang buwan. Peke! Bulong ni Mira sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong proprotektahan siya, ay ginamit ang kanyang pagkakakilanlan upang kumuha ng utang na hindi niya alam. Ginamit siya ni Renato bilang isang panangga, isang biktima na sasalo sa lahat ng kasalanan kapag gumuho ang kanilang maruming laro. Hindi tumigil doon si Mira. Binuksan pa niya ang iba pang mga dokumento at nakita ang mga resibo ng mga mamahaling hotel, mga hapunan sa labas na nagkakahalaga ng libo-libo at mga flight ticket patungong Boracay na may pangalan ni Renato at Grace. Habang binabasa niya ang mga ito, ang bawat numero ay tila nagiging isang matalas na tinik na itinitarak sa kanyang dibdib. Habang tinitiis niya ang gutom at pait ng pagtitipid para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ang kanyang asawa ay masayang nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang perang ninakaw sa kumpanya at sa sarili nilang pamilya. Ang mas masakit pa rito, nakita niya ang mga sulat kamay na tala ni Renato sa gilid ng isang papel. Isang plano kung paano idedeklara ang bankruptcy ng kanilang pamilya upang takasan ang mga utang habang ang mga ari-ariang nakapangalan kay Grace ay mananatiling ligtas. Plano nilang iwanan si Mira na may daladalang lahat ng bigat ng utang at kahihihiyan habang sila ay magsisimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Dahan-dahang isinara ni Mira ang laptop. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Sa halip, ang mga ito ay puno ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang bawat transaksyon, ang bawat pekeng lagda, at ang bawat sentimong nawala ay itinala niya sa kanyang isipan. Ang accounting ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa balanse. At sa gabing ito, napagtanto ni Mira na ang balanse ng kanilang pagsasama ay hindi na kailanman maibabalik. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kwarto. Ang tunog ng mga yabag ni Renato na papalapit sa opisina ay tila isang babala. Mabilis niyang pinatay ang ilaw at sumandal sa pader. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang ang anino ni Renato ay dahan-dahang sumisilip sa siwang ng pinto, isang katotohanan ang bumagsak kay Mira na tila isang malaking bato. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan niya, at ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 15 taon ay nakasangla na pala sa isang utang na hindi niya kailanman pinirmahan, at ang oras ng pagbabayad ay mas malapit na kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bawat sakripisyo ay may resibo, ngunit sa larangan ng pag-ibig, tila ako lang ang nagbabayad ng utang na hindi ko naman inutang. Ang pait ng mga salitang ito ay dahan-dahang lumulutang sa isipan ni Mira habang tinitingnan niya ang kanyang mga palad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na katulad ng dati. Magaspang na ang mga ito. May mga bakas ng peklat mula sa pagmamadali sa kusina at mga marka ng tinta mula sa walang katapusang pag-o-audit. Tila bumalik ang kanyang gunita noong 18 taon na ang nakalilipas. Sariwa pa sa kanyang alaala ang amoy ng usok at pawis sa maliit na karinderya kung saan siya nagtatrabaho noon bilang kahera at tagapaghugas ng pinggan sa gabi, habang nag-aaral naman sa umaga. Sa mga panahong iyon, si Renato ay isang pangarap na binuo niya sa gitna ng kahirapan. Naaalala ni Mira
Ang gabing ibinenta niya ang tanging pamana ng kanyang yumaong ina, isang maliit na lupain sa probinsya, para lamang may maipambayad si Renato sa kanyang board exam review at pambili ng mga mamahaling libro sa accounting. "Huwag kang mag-alala, Mira," bulong ni Renato noon habang hinahawakan ang kanyang mga kamay na puno ng paltos. "Kapag naging CPA na ako, hinding-hindi mo na kailangang humawak ng maruming basahan. Gagawin kitang reyna ng buhay ko." Ang mga pangakong yon ay tila mga bulaklak na nalanta at naging alikabok sa hangin. Ang reynang sinasabi ni Renato ay naging isang aliping walang sahod, isang tagasalo ng lahat ng dumi at pagkakamali ng pamilya Salcedo. Habang si Renato ay umakyat sa hagdan ng tagumpay, gamit ang mga balikat ni Mira bilang tuntungan, naiwan si Mira sa ibaba, unti-unting nalulunod sa mga obligasyong hindi naman sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang marinig niya ang marahang pagkaluskos ng mga pahina ng papel mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumabas at nakita ang kanyang biyenan na si Doña Perpetua na nakaupo sa kanyang paboritong silya, may hawak na isang lumang devotional book. Ngunit hindi ito nagdarasal. May isang asul na sobrang itinatago ang matanda sa loob ng mga pahina ng aklat at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. "Bakit gising ka pa, Mira? Masyado kang mapaghanap ng atensyon." Asik ng matanda nang mapansin ang dumarating na daw. "Imbes na pakialaman mo ang ginagawa ko, ayusin mo ang mga gamit ni Renato para sa kanyang biyahe bukas. Iyan ang dapat mong inaatupag." Hindi sumagot si Mira. Sa halip ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa asul na sobre. Nang tumayo ang matanda upang uminom ng tubig at naiwan ang aklat sa lamesa, isang kakaibang lakas ang nagtulak kay Mira na lumapit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang marahas na paalala na ang bawat lihim ay may katapusan. Mabilis niyang binuksan ang aklat at kinuha ang sobre. Sa loob nito ay may isang sulat na may selyo ng isang kilalang law firm, ngunit ang petsa ay luma na. 10 taon na ang nakalilipas. Ang sulat ay para kay Doña Perpetua na nagsasaad tungkol sa isang malaking utang ng pamilya Salcedo na nagmula sa mga nawalang pondo sa kanilang dating negosyo. Isang utang na matagal nang sinabi ni Renato na nabayaran na nila gamit ang kinita ni Mira sa kanyang unang 5 taon ng pagtatrabaho. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mira nang mabasa ang huling bahagi. Ang utang ay hindi kailanman nabayaran sa bangko, kundi inilipat lamang sa isang pribadong nagpapautang na may napakataas na interes at ang tanging garantiyang hawak nila ay ang mismong bahay na tinitirhan nila ngayon. Ang mas matindi, ang mga bayad na ibinibigay ni Mira buwan-buwan kay Doña Perpetua na akala niya ay napupunta sa panggastos sa bahay at gamot ng matanda ay napupunta lamang sa pagbabayad ng interes ng isang sikretong pagkakamali na itinago sa kanya sa loob ng isang dekada. Narinig ni Mira ang dahan-dahang pagbalik ng mga yabag ni Doña Perpetua mula sa kusina. Ang bawat tunog ng tsinelas ng matanda sa sahig ay tila isang papalapit na hatol. Mabilis niyang ibinalik ang sobre sa loob ng aklat, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng galit at pait. Ang pamilyang ito ay hindi lamang magnanakaw ng kanyang pag-ibig at dangal. Sila ay mga anay na matagal nang kinakain ang kanyang kinabukasan habang siya ay abala sa pagdidilig ng kanilang mga pangarap. Habang nakatitig si Doña Perpetua kay Mira nang may kasamaang loob, isang tanong ang hindi maalis sa isipan ng asawa. Gaano pa karaming kasinungalingan ang nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng bahay na ito bago ito tuluyang gumuho at ilibing siyang buhay? Ang bawat patak ng pawis na gumugulong mula sa noo ni Mira ay tila isang saksi sa kanyang walang katapusang pagtitiis sa loob ng mainit na kusina. Ngayong gabi, ang bahay ng mga Salcedo ay nababalutan ng isang huwad na kagalakan. May isang mahalagang hapunan para sa mga espesyal na panauhin pa ni Renato at si Mira, gaya ng dati,
ang itinalagang punong abalang walang mukha. Habang inililipat niya ang mainit na kaldereta sa isang mamahaling mangkok na porselana, ang bango ng mga pampalasa ay tila sumasakal sa kanya sa halip na magbigay ng gana. Sa labas, sa malamig at maliwanag na sala, naririnig ni Mira ang malutong na tawa ni Grace. Ang boses nito ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang pandinig. Dumating ang dalaga na suot ang isang kulay asul na sidang damit na hapit sa kanyang katawan at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas na gawa sa perlas. Ang kwintas na dapat ay nasa pawn shop. Si Doña Perpetua ay nakaupo sa tabi nito, masayang nakikipagkwentuhan, tila isang tunay na ina na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Mira, nasaan na ang pagkain? Huwag mo kaming paghintayin dito na parang mga pulubi. Ang malakas na utos ni Renato mula sa dining area. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, malayo sa masuyong tono na ginagamit niya kapag kinakausap si Grace. Dahan-dahang lumabas si Mira mula sa kusina. Suot ang kanyang lumang apron na may mantsana ng tuyo at mantika. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo mula sa init ng kalan at ang kanyang mga mata ay halatang pagod na. Habang inilalatag niya ang mga pagkain sa lamesa, walang sino man sa mga nakaupo ang nag-angat ng tingin para magpasalamat. Para silang mga Diyos at Diyosa na pinagsisilbihan ng isang aliping hindi nararapat bigyan ng pansin. Ate Mira, ang sarap naman ng amoy nito. Sayang naman at parang pagod ka na. If I were you, I would take a rest and let the professionals handle this, sabi ni Grace nang may tonong tila nagmamalasakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pangungutya. Renato, sana ay hindi mo masyadong pinapagod si Ate Mira. Baka mamaya ay magmukha na siyang lola natin. Ang tawanan ni Renato at Doña Perpetua ay tila isang sabwatan ng kalupitan. Hayaan mo siya, Grace. Sanay naman yan sa hirap. Mas mabuti nang busy siya sa kusina kaysa naman makisali sa usapan nating hindi naman niya maiintindihan. Sagot ni Renato habang binubuksan ang isang bote ng mamahaling alak. Sa gitna ng hapunan, sinadyang ibuhos ni Grace ang kanyang baso ng tubig sa lamesa, malapit sa pwesto ni Mira. Oh my God! I'm so sorry, Ate Mira. Pakilinis naman ito agad. Baka mabasa ang bag ko. Tumayo si Mira at kumuha ng basahan. Habang nakayuko siya at pinupunasan ang lamesa sa harap ni Grace, naramdaman niya ang titig ng lahat ng tao sa kanya. Siya ang sentro ng bawat nakatagong panlalait. Ang bawat kilos niya ay tila isang pagpapakita kung gaano siya kaliit sa harap ng babaeng pinalit sa kanya. Nang mapansin ni Renato na ang ilang hibla ng buhok ni Mira ay humaharang sa kanyang mukha habang naglilinis, tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Akala ni Mira ay hawiin nito ang kanyang buhok ng may pagmamahal, ngunit sa halip, hinawakan ni Renato ang kanyang braso ng mahigpit, isang pagkakahawak na nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Inilapit ni Renato ang kanyang mukha sa tenga ni Mira, habang ang kanyang kabilang kamay ay masuyong kumakaway sa kanilang mga bisita. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti para sa lahat. Ayusin mo ang mukha mo, Mira. Nakakaya ka sa mga bisita. Para kang galing sa basurahan, bulong ni Renato sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling masaya para sa mga nakatingin. Kung hindi mo kayang umakto bilang asawa ng isang salsedo, mas mabuti pang manatili ka na lang sa likod. You are an embarrassment to this family. Binitawan ni Renato ang braso ni Mira nang may pandidiri bago siya bumalik sa kanyang upuan at itinaas ang kanyang baso para sa isang toast. Para sa tagumpay ng ating kumpanya at para sa ganda ni Grace na nagbibigay ng liwanag sa gabing ito. Naiwan si Mira na nakatayo malapit sa basurahan, hawak ang basahang-basa ng tubig at kahihiyan. Ang bawat tawa at kalansing ng mga kubyertos ay tila mga sigaw na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng halaga sa bahay na ito.
Habang tinitingnan niya ang kanyang asawa na masayang inaalalayan si Grace sa pagkain, isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi na kayang pagalingin ng anumang arroz caldo o sakripisyo. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan habang dahan-dahan siyang bumabalik sa dilim ng kusina. Hanggang kailan siya magsisilbi sa mesa ng mga taong ang tanging hangad ay makita siyang madurog sa ilalim ng kanilang mga paa? Ang bawat pag-akyat ng sasakyan patungo sa matatayog na bahagi ng Antipolo ay tila pag-iwan sa mabigat na usok at ingay ng Quezon City. Ngunit para kay Mira, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nababawasan ng sariwang hangin. Ang mga puno ng pino sa gilid ng kalsada ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin, tila mga saksi sa kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa isang liwanag na hindi niya palubos na natatanaw. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na brown envelope, ang tanging sandata na mayroon siya laban sa mundong pilit siyang nilalamon. Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang marinig ang mahinang pagtama ng mga daliri ni Attorney Celestina Rivas sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. Ang opisina ng abogado ay mabango, amoy sariwang kape at mga lumang aklat. Isang lugar na nagbibigay ng kakaibang katahimikan na matagal nang ipinagkait kay Mira. Si Celestina ay isang babaeng may matalas na tingin ngunit may malambot na boses. Isang taong tila nakakakita sa likod ng bawat maskara. Mira, uminom ka muna ng tubig. Ang iyong mga labi ay putla na at ang iyong mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Malumanay na sabi ni Celestina habang inilalapit ang isang baso ng kristal sa harap ng asawa. Dahan-dahang inilabas ni Mira ang mga dokumento mula sa sobre. Ang mga kopya ng loan documents, ang mga larawan ng mga resibo, at ang mga screen capture ng mga transfer sa account ni Grace. Habang inilalatag niya ang mga ito sa lamesa, ang bawat papel ay tila isang bahagi ng kanyang nadurog na pagkatao. Ate, hindi ko na alam kung saan magsisimula. Simula ni Mira, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at pagod. 15 taon akong naniwala na ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal. Inisip ko na kung ibibigay ko ang lahat, kung gagawin ko ang lahat para sa pamilyang Salcedo, sa huli ay ituturing din nila akong tao. Pero tignan niyo ito. Ginamit nila ang pangalan ko para magnakaw. Ginamit nila ang aking lagda para kumuha ng utang na hindi ko mapapakinabangan. Maingat na binuklat ni Attorney Celestina ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ang mga numerong itinala ni Mira. Bilang isang abogado na dalubhasa rin sa sikolohiya ng pamilya, nakita niya agad ang pattern ng pang-aabuso. Isang sistemang idinisenyo upang gawing bulag at piping saksi ang isang asawa. Alam mo, Mira, marami nang dumaan sa opisina kong ito na may katulad mong kwento. Sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay puno ng seryosong awtoridad. Ang akala ng marami, ang pagtataksil ay tungkol lamang sa ibang babae o sa nawalang pag-ibig. Ngunit ang kaso mo ay higit pa doon. Ito ay pinagplanuhang panlilinlang. Hinawakan ni Celestina ang kamay ni Mira, isang hawak na matatag at nagbibigay ng lakas. Ang mga numerong ito ay hindi nagsisinungaling. Ipinapakita nito na ang asawa mo at ang kanyang kasabwat ay hindi lamang sumira sa inyong sumpa. Sinira rin nila ang iyong legal na proteksyon. Ang pekeng lagda mo sa loan na ito ay sapat na para kasuhan sila ng falsification of documents. Tumingala si Mira. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning sa bagong tuklas na pag-asa. May magagawa pa ba ako, attorney? Sabi ni Renato, wala raw akong mararating kung wala siya. Sabi niya, isa lamang akong basurang walang silbi. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Mira, hindi ka lang biktima ng pagtataksil. Biktima ka ng isang krimen. At sa larangan ng batas,
Ang krimen ay may kaukulang parusa. Hindi ka basura. Ikaw ang may hawak ng susi sa kanilang pagbagsak. Ang bawat sentimong kinuha nila sa'yo, ang bawat kasinungalingang itinarak nila sa iyong puso ay magiging bala mo sa korte. Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang nagmula sa dibdib ni Mira. Tila isang mabigat na pasanin ang unti-unting umaalis sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Hindi ang init ng galit, kundi ang init ng dignidad na nagsisimulang muling mabuhay. Pero mag-ingat ka, Mira, dagdag ni Celestina habang ang kanyang muka ay muling naging seryoso. Ang mga taong katulad ni Renato ay hindi susuko ng madali. Kapag naramdaman nilang kumakawala ka na sa kanilang kontrol, gagawin nila ang lahat para hilahin ka pabalik. Handa ka na bang harapin ang baha bago mo marating ang pampang? Napatitig si Mira sa malayo, sa tanawin ng Antipolo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalangitan. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Pirmahan mo ito, Mira. Huwag ka ng maraming tanong kung gusto mo pang manatili sa bahay na ito. Ang boses ni Renato ay parang isang talim na dahan-dahang hinihiwa ang katahimikan ng gabi sa loob ng kanilang silid. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng metal na lamesa. Ang tunog ng papel na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang hatol na hindi na mababago. Nakatayo si Mira sa gilid ng kama, hawak ang isang tumpok ng mga damit ni Renato na bagong plansa. Ang init mula sa tela ay nananatili pa sa kanyang mga palad, isang huling bakas ng kanyang pagmamalasakit na tila wala ng halaga. Tiningnan niya ang dokumento, isang deed of absolute sale para sa kanilang bahay at lupa. Ngunit ang nakasulat na mamimili ay isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, isang pangalang alam niyang konektado sa mga transaksyon ni Grace. Ano ito, Renato? Sabi mo ay kailangan nating magtipid para sa edukasyon ng mga bata. Pero bakit kailangang ilipat ang titulo ng bahay natin sa iba? Mahinang tanong ni Mira. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa gitna ng namumuong unos sa kanyang dibdib. Lumapit si Renato sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na aninong bumabalot sa buong silid. Hinawakan niya ang balikat ni Mira, ngunit hindi ito hawak ng pagmamahal. Ito ay isang hawak ng pananakot. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat ng asawa. Huwag kang magmalinis, Mira. Wala kang alam sa negosyo. Ginagawa ko ito para protektahan tayo mula sa mga utang. Kung hindi mo ito pipirmahan, mawawalan tayo ng lahat. Gusto mo bang magpalaboy-laboy ang mga anak mo sa kalsada dahil sa katigasan ng ulo mo? Ang bawat salita ni Renato ay puno ng lason, isang marahas na paraan ng pagpaparamdam kay Mira na siya ay walang kakayahan at walang boses. Sino ka ba kung wala ako? Isang simpleng accountant na walang kliyente, isang katulong na walang sweldo. Magpasalamat ka at binibigyan pa kita ng pagkakataong makatulong sa pamilyang ito. Tumalikod si Renato at lumabas ng silid. Nang hindi naghihintay ng sagot, iniwan si Mira na nanginginig sa gitna ng malamig na hangin mula sa bintana. Dahan-dahang naupo si Mira sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dokumentong tila isang bitay na naghihintay sa kanya. Naalala niya ang bawat sentimong pinaghirapan niya para mabayaran ang monthly amortization ng bahay na ito, ang bawat gabing hindi siya kumain para lang may maipambayad sa buwis. At ngayon, nais itong kunin ng lalaking nangakong ibibigay sa kanya ang buong mundo. Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang marinig ang mahinang bulong mula sa pasilyo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Pinapatay ang ilaw sa loob ng silid upang hindi mapansin ang kanyang anino. Sa dulo ng hagdan, nakita niya si Renato
na may kausap sa cellphone. Ang kanyang muka ay maliwanag mula sa screen ng telepono at ang kanyang ganang ngiti ay puno ng katusuhan. "Huwag kang mag-alala, Grace." Narinig ni Mira ang malambing na boses ni Renato, isang boses na matagal nang hindi niya naririnig para sa kanya. "Kaunting tiis na lang. Pipirmahan din iyon ng tangang asawa ko. Kapag nasa pangalan mo na ang lahat sa susunod na buwan, itatapon ko na siya sa kalsada, dala ang lahat ng utang na nakapangalan sa kanya. Magiging malaya na tayo at wala siyang magagawa kundi panoorin tayong maging masaya." Ang bawat salitang binitawan ni Renato ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa natitirang piraso ng puso ni Mira. Ang plano ay malinaw na. Hindi lamang siya nanakawan ng ari-arian. Nais siyang ibaon ni Renato sa kahihiyan at kahirapan habang ang lalaking ito ay nagsisimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kalaguyo. Bumalik si Mira sa loob ng silid at sumandal sa saradong pinto. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa tindi ng sakit at galit. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Renato sa telepono ay tila naging isang matalas na pait na umuukit ng bagong lakas sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang sariling telepono at nagpadala ng maikling mensahe kay Attorney Celestina. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng screen ay tila isang tanglaw ng pag-asa. "Attorney, alam ko na ang plano nila. Handa na akong lumaban. Kailan tayo magsisimula?" Habang hinihintay ang sagot, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bahay ng mga Salcedo. Ngunit para kay Mira, hindi na ito ang katahimikan ng isang biktima. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo nalilinis sa lahat ng dumi at kasinungalingan sa kanyang buhay. Ang tanong na lamang ay kung sino ang mananatiling nakatayo kapag humupa na ang lahat ng alon. Wala ka talagang silbi kahit kailan, Mira. Pati ba naman ang simpleng pag-aayos ng gamit ko, hindi mo pa magawa ng tama? Ang bagal-bagal mong kumilos, tila bapasan mo ang buong mundo. Ang boses ni Renato ay kasing talim ng isang latigo. Bawat salita ay humahampas sa likod ni Mira habang siya ay nakayuko at tinitiis ang sakit ng kanyang katawan. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa pintuan ng kanilang silid. Ang muka ay namumula sa galit dahil lamang sa isang gusot sa kanyang paboritong polo. Habang hinihingi ni Renato ang perpektong serbisyo, ang mga kamay ni Mira ay marahang itinutupi ang mga damit. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa silid na yon. Sa ilalim ng bawat tumpok ng labada, may mga dokumentong dahan-dahan niyang itinatago. Mga resibo ng kumpanya, mga kopya ng bank statement, at mga lihim na tala ng bawat piso na ninakaw sa kanya. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patibong. Kailangang magmukhang sumusunod, kailangang magmukhang durog, upang hindi mapansin ng kalaban ang kanyang unti-unting paghahanda. Nang lumabas si Renato upang kumuha ng kape, mabilis na kumilos si Mira. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla habang binubuksan niya ang isang maliit na siwang sa ilalim ng kanilang kama. Doon, sa pagitan ng mga alikabok at dilim, ay nakatago ang isang maliit na digital voice recorder. Ito ang kanyang huling sandata, ang tanging paraan upang mahuli ang bawat pagbabanta at pag-amin ni Renato sa kanyang mga kasalanan. Sa bawat gabi na dumaraan, ang recorder na ito ay nagiging saksi sa mga usapang hindi dapat marinig ng sino man. Mga planong pagtakas, mga tawa ng panloloko, at ang mga boses ni Renato at Grace na tila nagdiriwang sa kanyang inaasahang pagbagsak. Isang matamis at mapait na sandali ang dumaan ng mahawakan ni Mira ang isang maliit na sapatos ng kanyang panganay na anak na nakatago sa ilalim ng mga lumang gamit. Hinaplos niya ang malambot na tela at sa isang sandali, bumalik ang init ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi niya ito ginagawa para lamang sa sarili. Ginagawa niya ito para sa kinabukasan ng kanyang mga anak
na ayaw niyang maging biktima rin ng ganitong kalupitan. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na panunumpa na ang bawat patak ng kanyang luha ay magiging binhi ng isang bagong simula. Nabalik lamang ang diwa ni Mira nang marinig ang mabibigat na yabag ni Renato na papalapit muli sa silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang dambuhala na nagbabantang durugin ang bawat plano ni Mira. Mabilis niyang itinulak ang recorder pabalik sa ilalim ng kama at tumayo. Pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. Pumasok si Renato. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila may nararamdamang kakaiba sa hangin. Ano ang ginagawa mo dyan ni John? Bakit tila hingal na hingal ka? Tanong nito. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Inaayos ko lang ang ilalim ng kama, Renato. Marami na kasing alikabok. Mahinang sagot ni Mira. Pilit na pinapanatili ang kanyang boy mat na walang emosyon. Biglang may nahulog na ballpen mula sa bulsa ni Renato at gumulong ito patungo sa ilalim ng kama. Eksakto kung saan nakatago ang recorder. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa loob ng puso ni Mira. Dahan-dahang yumuko si Renato. Ang kanyang kamay ay unti-unting dumudukwang sa dilim sa ilalim ng kama. Ang kanyang mga daliri ay halos sumasayad na sa matigas na plastic ng recorder na bahagyang nakalabas dahil sa pagmamadali ni Mira. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mira habang pinapanood ang kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumatayo sa tindi ng takot. Kung mahahanap ni Renato ang recorder na yon sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagtitiis at ang kanyang tanging paraan upang makalaya ay maglalaho na parang bula. At higit sa lahat, wala nang magiging proteksyon si Mira mula sa puot ng isang lalaking wala nang itinatagong kabutihan sa kanyang puso. Mapagtatanto kaya ni Renato ang itinatagong lihim ni Mira sa ilalim mismo ng kanilang higaan o muli bang makakalusot ang asawang matagal nang sanay sa pagtatago ng sariling hapdi. Ang kamay ni Renato ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa dilim ng ilalim ng kama, papalapit ng papalapit sa itinatagong recorder ni Mira. Sa bawat pulgada ng pag-usad ng kanyang mga daliri, nararamdaman ni Mira ang paghinto ng kanyang sariling mundo. Ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbabadyang magbunyag ng kanyang kinaroroonan. Sa tindi ng kaba, tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay naging kasing lamig ng yelo. Bago pa man tuluyang sumayad ang mga kuko ni Renato sa matigas na plastik ng kagamitan, mabilis na kumilos ang instinct ni Mira. Sinadya niyang itabig ang baso ng tubig na nasa ibabaw ng nightstand. Ang tunog ng pagbagsak ng tubig sa sahig at ang pagtalsik ng mga butil nito sa paanan ni Renato ay sapat na upang maputol ang konsentrasyon ng lalaki. Ano ba naman yan, Mira? Napakatanga mo talaga kahit kailan. Sigaw ni Renato habang mabilis na binabawi ang kanyang kamay at tumatayo upang iwasang mabasa ang kanyang sapatos. Inabot niya ang nahulog na ballpen sa gilid. Hindi napapansin ang itim na recorder na natatakpan na ngayon ng anino ng kama. Ni hindi mo na maingatan ang simpleng baso. Linisin mo yan ngayon din. Padabog na lumabas ng silid si Renato. Iniwan si Mira na dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng relief. Habang pinupunasan niya ang talsik ng tubig gamit ang isang basahan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim sa ilalim ng kama. Isang malapit na tawag, isang pagkakamali na muntik nang magtapos sa kanyang pangarap na kalayaan. Nang masiguro niyang wala na si Renato sa paligid, kinuha ni Mira ang pagkakataon upang busisiin ang isang lumang leather portfolio na nakatago sa likod ng mga dokumento sa kanilang cabinet. Bilang isang accountant, may mga numerong palaging bumabagabag sa kanyang isipan, mga butal na hindi nagtutugma, mga gastos na walang malinaw na pinagmulan.
Gamit ang kanyang sariling maliit na notebook, sinimulan niyang pagtahi-tahiin ang mga piraso ng katotohanan. Doon niya natuklasan ang isang mas malalim na balon ng dumi. Hindi lamang pala pagpapakasasa sa luho ang ginagawa ni Renato. Sa bawat buwan, may mga malalaking halaga ng pera na nawawala sa pondo ng kumpanya na napupunta sa mga online betting accounts at mga ilegal na pasugalan sa labas ng lungsod. Si Renato ay hindi lamang isang taksil na asawa. Siya ay isang sugapa, isang sugarol na inuubos ang kaba ng kumpanya upang tustusan ang isang bisyong walang kabusugan. At ang mas masakit na katotohanan, si Grace ang nagsisilbing tulay. Nakita ni Mira ang mga digital transfer kung saan ang pera mula sa Monteverde Holdings ay dadaan muna sa account ni Grace bago ito tuluyang mawala sa mga kasino. Ginagamit ni Renato ang kanyang kalaguyo hindi lamang para sa laman, kundi bilang isang cleaner ng kanyang mga ninanakaw na pondo. Napahawak si Mira sa kanyang dibdib. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ay tila itinatapon lamang ni Renato sa isang lamesang puno ng baraha at pagkakataon, habang siya ay nagtitiyaga sa isang pares ng tsinelas na ilang beses na niyang ipinatahi. Ang kanyang asawa ay ipinagpapalit ang kanilang buhay sa isang sugal na alam nitong hindi ito mananalo. Sa gitna ng kanyang panlulumo, isang malinaw na ebidensya ang tumambad sa kanya. Isang bank confirmation slip na naiwan sa loob ng portfolio. Isang transfer na nagkakahalaga ng ₱250,000 direkta sa personal na account ni Grace Villamor na may petsang kasabay ng araw na sinabi ni Renato na wala silang pambayad sa kuryente. Hawak-hawak ang papel na yon, naramdaman ni Mira ang isang malamig na determinasyon na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang ebidensyang ito ay sapat na upang durugin ang kredibilidad ni Renato at ilagay si Grace sa likod ng mga rehas. Ang tanong na lamang ay kung kailan ititira ni Mira ang kanyang huling baraha upang siguraduhin sa pagkakataong ito, siya ang magwawagi sa sugal ng buhay. Ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ay nagdadala ng amoy ng papalapit na ulan. Tila nakikiramay sa mabigat na himig ng tahanan ng mga Salcedo. Nakaupo si Mira sa gilid ng higaan ng kanyang bunsong anak, si Liam, habang marahang hinahaplos ang pawisang noo ng bata. May lagnat ito mula pa kaninang umaga. Sinubukan ni Mira na hinga ng pera si Renato para sa gamot at pagpapatingin sa doktor. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay isang malamig na pagtalikod at ang sinasabing, "Painumin mo ng maraming tubig. Huwag kang mag-inarte. Wala akong oras para dyan." Ang bawat haplos ni Mira sa mainit na balat ng kanyang anak ay may kasamang tahimik na panalangin at isang pait na dahan-dahang lumalason sa kanyang kaluluwa. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang boses ni Renato, masigla, tumatawa at nakikipag-usap sa telepono. "Oo, Grace, ipapabook ko na yung suite sa Boracay para sa weekend. You deserve a break. Sagot ko na lahat." Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Renato ay tila mga punyal na sabay-sabay na itinusok sa likod ni Mira. Ang lalaking walang maibigay na ilang daang piso para sa gamot ng sariling anak ay may libo-libo para sa bakasyon ng kanyang kalaguyo. Hindi napansin ni Mira ang presensya ng kanyang panganay, si Miguel, na nakatayo malapit sa pintuan ng kwarto. Ang 14 anyos na binatilyo ay may hawak na isang basong tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa direksyon kung saan naroon ang kanyang ama. Narinig ni Miguel ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pananakit na emosyonal na tinitiis ng kanyang ina ay hindi nakatakas sa matalas na pandinig at pangunawa ng binatilyo. Lumapit si Miguel sa kanyang ina. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagpipigil. Inilapag niya ang baso sa maliit na lamesa sa tabi ng kama at dahan-dahang umupo sa tabi ni Mira. Ang mga mata ng bata ay naglalaman ng isang kalungkutan na masyadong malalim para sa kanyang edad. "Ma,
Mahinang tawag ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng pilit na katatagan. Narinig ko si Papa. Narinig ko siya noon pa. Bakit hinahayaan mo siyang saktan ka? Bakit hindi pa tayo umalis? Napatigil si Mira. Ang mga salita ng kanyang anak ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, gumigising sa mga takot na pilit niyang inililibing sa loob ng mahabang panahon. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel at nakita ang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod, sugatan, at nabubuhay sa takot. Miguel, anak, hindi ganoon kadali. Bulong ni Mira. Pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Gusto ko lang buo ang pamilya natin. Gusto kong may kinabukasan kayo. Hinawakan ni Miguel ang magaspang na kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay ng bata ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Hindi buo ang pamilyang ito, Ma. Matagal na tayong sira. Nakikita ko kung paano kanya tratuhin. Nakikita ko ang mga luha mo kapag akala mo tulog na kami. Hindi namin kailangan ng buong pamilya kung ang ibig sabihin naman nun ay araw-araw kang dinudurog. Bumunot si Miguel ng isang maliit na nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa palad ni Mira. Ang papel ay gusot na tila matagal na itong hawak-hawak at pinag-iisipan kung ibibigay. Dahan-dahang binuksan ni Mira ang papel. Sa loob nito ay nakasulat ang mga salitang sa murang edad ng kanyang anak ay nagbigay ng pinakamalakas na sampal ng katotohanan sa kanya. Ma, mas gusto kong mag-ulam tayo ng tuyo araw-araw basta nakikita kitang nakangiti. Aalis na tayo, di ba? Tutulungan kitang mag-impake sa pagkakataong yun. Tuluyan ng gumuho ang pader ng pagpipigil ni Mira. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Ang kanyang mga luha ay bumuhos at ibinaon niya ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang anak. Ang bawat hikbi niya ay isang pagpapalaya ng 15 taong pagdurusa. Ang akala niyang pagtitiis para sa kanyang mga anak ay ang siya palang unti-unting pumapatay sa pag-asa ng mga ito. Ang pag-ibig ng isang ina ay madalas na nagiging kadena na nagkukulong sa kanya sa isang masamang sitwasyon. Ngunit sa gabing iyon, ang kadenang iyon ay naging sandata. Ang mga salita ni Miguel ang huling sulo na kailangan niya upang sindihan ng apoy ng kanyang paghihiganti at paglaya. Sa pagyakap ni Mira sa kanyang anak, isang malamig at tahimik na panunumpa ang binitawan niya sa kanyang isipan. Hindi na siya magiging biktima, hindi na siya magtatago. Ang bawat patak ng luhang tumutulos sa balikat ni Miguel ay magiging dagat na lulunod kina Renato at Grace. Ang tanong na lamang ay kung paano niya isasagawa ang huling paghampas bago niya tuluyang lisanin ang bahay na naging impyerno ng kanilang buhay. Ang buong bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Quezon City ay nagliliwanag dahil sa mga naglalakihang chandelier na tila mga bituing ibinaba mula sa langit upang silawin ang mga naroroon. Ngayong gabi ay ang malaking selebrasyon para sa ika-20 anibersaryo ng Monteverde Holdings, kasabay ng formal na pagpapakilala kay Renato bilang bagong vice-presidente ng kumpanya. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa ay sumasapaw sa amoy ng mga pabango ng mga panauhin. Ang pagdampi ng mga basong kristal at ang banayad na musika mula sa isang banda ay lumilikha ng isang marangyang himig. Isang himig na para kay Mira ay tunog ng isang malaking kasinungalingan. Nakatayo si Mira sa isang madilim na sulok ng bulwagan. Suot ang isang simpleng itim na bestida na binili pa niya 5 taon na ang nakararaan. Habang ang lahat ng asawa ng mga ehekutibo ay nagpapaligsahan sa kinang ng kanilang mga alahas, ang tanging palamuti ni Mira ay ang kanyang lumang singsing sa kasal. Isang piraso ng ginto na tila nawalan na ng halaga sa paglipas ng panahon. Sa loob ng kanyang itim na shoulder bag ay naroon ang makapal na brown envelope, ang natutulog na bulkan na handa niyang pasabugin sa tamang oras. Lumapit sa kanya si Doña Perpetua
Suot ang isang magarbong terno na nagpapamukha rito bilang isang reyna ng gabi. Ang matalim na paningin ng matanda ay mabilis na sinuri ang kabuuan ni Mira mula ulo hanggang paa. Sana man lang ay naglagay ka ng kaunting kulay sa mukha mo, Mira. Para kang pupunta sa isang burol, malamig na punan ng kanyang biyenan. Tingnan mo ang asawa mo. Siya ang bituin ng gabing ito. Siguraduhin mong hindi ka nakaharang sa mga VIP na kakausapin niya. Tumayo ka lang dyan at huwag kang magsasalita kung hindi kinakailangan. Tandaan mo, ang dangal ng pamilya Salcedo ay nakasalalay sa imahe ni Renato. Yumuko si Mira ng bahagya. Isang nakagawi ang kilos ng paggalang, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Opo, Mama. Mahinang sagot niya. Hindi na siya nasasaktan sa mga panlalait ng matanda. Ang bawat pangiinsulto nito ngayon ay tila nagiging panggatong lamang sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa unahan, masayang nakikipagkamay si Renato sa mga miyembro ng Board of Directors. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Pinapanood siya ni Mira. Inaalala ang mga gabing ipinagtimpla niya ito ng kape upang hindi makatulog sa pag-aaral para sa board exam. Ang lalaking nasa entablado ay hindi na ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Siya ay isang estranghero na nagtago sa likod ng mga magagarang damit na binili mula sa nakaw na yaman. Napatigil ang banayad na usapan ng mga panauhin nang dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang atensyon ng lahat ay nahatak patungo sa babaeng pumasok. Si Grace Villamor ay naglalakad na tila siya ang may-ari ng buong gabi. Suot niya ang isang hapit at kumikinang na pulang gown na nagpapatingkad sa kanyang kabataan at kumpiyansa. Ngunit hindi ang damit ni Grace ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Mira. Habang dahan-dahang naglalakad si Grace patungo sa kinaroroonan ni Renato, na sinaga ng liwanag ng chandelier ang mga hiyas na nakapulupot sa kanyang leeg at nakasabit sa kanyang mga tainga. Nakasuot ang dalaga ng isang kumikinang na diamond pendant at matching earrings, ang mismong mga alahas na nakita ni Mira sa resibo na nasa bulsa ng asawa niya. At ang mas nakadudurog, ipinatong pa sa mga diamante, ang kwintas na gawa sa mga perlas, ang pamanang alahas ni Doña Perpetua na ipinagmalaki nilang isinangla para sa gamot ng matanda. Lumapit si Renato kay Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at pagmamalaki na hindi man lang niya sinubukan itago sa harap ng maraming tao. Sa pag-aakala nilang lahat na si Grace ay isang highly valued partner ng kumpanya, walang nakapansin sa laso ng kanilang ugnayan, maliban kay Mira. Naramdaman ni Mira ang pamamanhid ng kanyang mga kamay. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat habang pinapanood si Grace na magalang na humalik sa pisngi ni Doña Perpetua. At ang biyena niyang mapagmataas, ngumiti ito at hinawakan ng kamay ni Grace, tila tinatanggap ang babaeng magnanakaw ng buong puso. Habang ipinagwawalang bahala ang katotohanang ang mga perlas sa leeg nito ay simbolo ng pagkaalipin ng kanyang sariling manugang. Ito na ang sukdulan, ang harap-harapang pagyapak sa kanyang pagkatao sa harap ng lipunang kumukutya sa kanya ng palihim. Dahan-dahang isinukbit ni Mira ang kanyang bag sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa, ay naging kasing lamig ng asero. Ang hapunan ay nakahanda na. Ang mga mapagpanggap ay nagkakatipon na at oras na para ihain ni Mira ang nag-iisang putahe na hindi nila inaasahang lulunukin sa gabing iyon. Ang katotohanan, ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila isang nakabibinging dagundong sa loob ng marangyang bulwagan habang dahan-dahang tumatayo si Renato sa entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Ginagawa siyang sentro ng atensyon, ang imahe ng isang matagumpay na lalaki na nasa rurok ng kanyang karera. Sa kanyang tabi, si Doña Perpetua ay nakangiti nang may labis na pagmamalaki
Habang si Grace ay nakatayo sa hanay ng mga ehekutibo, ang mga hiya sa kanyang leeg ay kumikinang sa bawat galaw ng kanyang katawan. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid gamit ang mga speaker. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa dangal ng aking pamilya na palaging nasa likod ko, sumusuporta sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Mula sa kadiliman sa likod ng bulwagan, dahan-dahang lumabas si Mira. Ang kanyang mga hakbang ay hindi naririnig sa ibabaw ng makapal na karpet, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging umiihip patungo sa entablado. Hindi siya tumingin sa mga pagkain o sa mga mamahaling alak. Ang kanyang paningin ay nakapako sa projector booth sa itaas. Doon, ang isang technician na matagal na niyang kinausap at binayaran ay handa na sa kanyang hudyat. Nang itaas ni Renato ang kanyang baso para sa isang toast, itinaas din ni Mira ang kanyang kamay ng bahagya. Sa isang saglit, ang malaking screen sa likod ni Renato, na dapat ay magpapakita ng video ng kanyang mga nagawa sa kumpanya, ay dahan-dahang nagbago. Nagkaroon ng liwanag ang screen, ngunit hindi ang mukha ni Renato ang lumabas. Sa halip, ang mga malalaking digital na kopya ng mga bank statement, mga audit report, at ang pamilyar na loan document na may peking lagda ni Mira ang tumambad sa lahat. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang humahampas sa katahimikan ng bulwagan. Ang bawat panauhin, kabilang ang mga miyembro ng Board of Directors, ay napatigil sa kanilang pagkain at inumin. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga pulang marka na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong nawawala sa pondo ng Monteverde Holdings, na lahat ay dumadaloy patungo sa account ni Grace Villamor. Napatigil si Renato. Ang kanyang baso ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang alak sa loob nito ay bahagyang tumatalsik sa kanyang suot na mamahaling tuksido. Dahan-dahan siyang lumingon sa screen at sa isang sandali, ang kulay ng kanyang mukha ay naglaho. Tila ang lahat ng dugo ay bumagsak sa kanyang paanan. Ano ito? Patayin niyo yan! May nag-hack sa system. Sigaw ni Renato. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, lumakad si Mira patungo sa gitna ng bulwagan, direkta sa paanan ng entablado. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang likuran. Ginagawa siyang isang aninong puno ng kapangyarihan. Hindi iyan hack, Renato. Ang boses ni Mira ay malinaw at matatag, sapat na upang marinig ng lahat kahit wala siyang mikropono. Iyan ang katotohanan na 15 taon mong itinatago sa likod ng iyong mga kasinungalingan. Iyan ang mga numerong hindi mo kayang dayain, dahil ang bawat sentimo dyan ay may bakas ng iyong pagtataksil. Lumapit ang chairman ng kumpanya, si Mr. Monteverde. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng galit. Renato, ipaliwanag mo ito. Ano ang ibig sabihin ng mga transfer na ito sa personal account ni Miss Villamor? Sinubukan ni Renato na tumingin kay Doña Perpetua para sa tulong, ngunit ang matanda ay nakayuko na ngayon. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa kahihiyan. Si Grace naman ay napaatras. Ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ang mga perlas sa kanyang leeg. Tila ang mga ito ay nagiging mga kadenang nanggagapos sa kanya. Magsisinungaling ka pa ba, Renato? Dagdag ni Mira, habang inilalabas niya ang voice recorder mula sa kanyang bag at pinindot ang play. Ang boses ni Renato ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang boses kung saan inaamin niya ang plano niyang ibaon si Mira sa utang at itapon siya sa kalsada para sa bagong buhay nila ni Grace. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang malakas na hampas sa bawat taong naroroon. Wala nang makapagsalita. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang marahang pagtulo ng pawis mula sa noo ni Renato patungo sa sahig. Sinira mo ang kumpanyang ito at sinira mo ang pamilyang binuo natin, sabi ni Mira. Ang kanyang mga mata
ay nakatitig ng diretso sa asawa. Ang bawat pirma na ginaya mo, ang bawat pisong ninakaw mo ay may katumbas na presyo. At ngayong gabi, ang oras ng paniningil ay dumating na. Ang katahimikan ay muling nabasag nang dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang liwanag mula sa labas ay nagpapakita ng mga anino ng ilang lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga hakbang sa matigas na sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa lahat ng pagkukunwari ng pamilya Salcedo. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis patungo sa entablado. Si Renato ay napaupo na lamang sa hagdan. Ang kanyang dangal ay tila isang basag na kristal na hindi na muling mabubuo. Habang pinapanood ni Mira ang kanyang asawa na kinakabitan ng mga bakal sa kamay, naramdaman niya ang isang malamig na kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas sa bulwagan, isang malakas na sigaw mula kay Doña Perpetua ang nagpatigil sa kanya. Ang matanda ay nakatayo na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng poot at desperasyon habang nakaturo kay Mira. Akala mo ba ay tapos na ito, Mira? Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa ginawa mo sa aking anak. Wala kang utang na loob. Tumingin si Mira sa kanyang biyanan at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang takot. Ang utang na loob ko, Mama, ay matagal ko nang nabayaran ng 15 taon ng aking buhay. Ang tanong ay, handa na ba kayong bayaran ang sa inyo? Ang malamig na semento ng kalsada sa labas ng mansyon ng mga Salcedo ay tila naging isang malupit na saksi sa pagtatapos ng isang panahon. Ang mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay dahan-dahang naglalaho sa dilim, bitbit ang lalaking 15 taon na naghari-harian sa buhay ni Mira. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyang nagdala kay Renato patungo sa selda ay tila isang pahina ng kasaysayan na marahas na pinunit at itinapon. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang libingan. Wala na ang mga tawanan ng mga panauhin, wala na ang tunog ng mga basong kristal. Ang tanging natitira ay ang amoy ng napanis na pagkain at ang malungkot na pag-indayog ng mga chandelier na tila mga bangkay na nakabitin sa kisame. Nakatayo si Mira sa gitna ng sala, suot pa rin ang kanyang itim na bestida habang pinapanood ang mga tauhan ng bangko na dahan-dahang naglalagay ng mga dilaw na tape sa mga pintuan at kagamitan dahil sa pekeng loan at sa mga nakaw na pondo. Ang mansyong ito ay hindi na kanlungan. Ito ay isang ebidensya ng krimen na ngayon ay binabawi na ng batas. Hindi niyo ito pwedeng gawin. Akin ang bahay na ito. Ako ang reyna dito. Ang boses ni Doña Perpetua ay naging paos at matinis, malayo sa dating awtoridad na taglay nito. Nakaupo ang matanda sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga lumang devotional book at ang ilang piraso ng natitirang alahas. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at puot. Lumapit si Mira sa kanyang biyenan. Hindi siya nagpakita ng galit, kundi isang malalim na awa na hinaluan ng kapatawaran para sa sarili. Mama, tapos na ang laro. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging atin ng malinis. Itinayo ito sa ibabaw ng mga luha ko at sa mga ninakaw na pondo ni Renato. At ang utang na 10 taon nyo nang itinatago, alam ko na ang lahat. Napatigil si Doña Perpetua. Ang kanyang panginginig ay tumindi habang nakatingin sa kanyang manugang. Wala kang utang na loob. Pinatira ka namin dito. Binigyan ka namin ng pangalan. Ang pangalang binigay niyo sa akin ay naging isang sumpa. Mahinang sagot ni Mira. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa labas. At ang utang na loob na lagi niyo ring binabanggit, bayad na yon. Bayad na ng bawat oras na nagtrabaho ako ng walang sweldo, ng bawat alahas na ibinenta ko para sa inyo, at ng bawat gabing pinagtakpan ko ang mga pagkakamali ng anak niyo. Ngayon, Mama, kayo naman ang humarap sa katotohanan.
Habang pilit na inaalalayan ng mga gwardya ang matanda palabas ng mansyon, nakita ni Mira si Grace sa dulo ng kalsada. Ang dalaga ay nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, wala na ang kanyang kumikinang na gown at mga hiyas. Ang lahat ng kanyang mga account ay naka-freeze at ang kanyang pangalan ay nakakaladkad na sa bawat pahayagan. Tumingin si Grace kay Mira, isang tingin na puno ng takot at pagsisisi. Bago siya mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa kadiliman, mag-isa at walang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Madalas, ito ay dumarating sa anyo ng isang nakabibinging pag-iisa. Kinuha ni Mira ang isang maliit na box mula sa mesa. Isang box na naglalaman ng mga baby shoes ng kanyang mga anak, ang kanilang mga unang medalya sa paaralan, at ang kanyang sariling CPA license. Iyon lamang ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Hindi siya lumingon sa mga mamahaling sofa o sa mga painting na nakasabit sa dingding. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyong yun ay tila pagpunit sa isang makapal na sapot na matagal nang nanggagapos sa kanyang kaluluwa. Nang makarating siya sa gate, naramdaman niya ang marahang pagtulo ng ulan sa kanyang balat. Hindi ito ang ulan ng lungkot, kundi ang ulan na naglilinis sa bawat dumi ng nakaraan. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang maliit na sasakyan. Doon ay nakaupo si Miguel, nakatingin sa kanya nang may ngiti ng pagmamalaki at pag-asa. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Mira sa mansyon ng mga Salcedo. Ang liwanag sa loob ay isa-isang pinapatay hanggang sa ang gusali ay maging isa na lamang malaking anino sa gitna ng gabi. Ang pamilyang dating nagmalaki sa kanilang dangal ay naglaho na, iniwan ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na pangalan. "Ma, tara na," tawag ni Miguel mula sa sasakyan. "Oo, anak, tara na," sagot ni Mira. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang bawat bukas na pinto ng sasakyan ay tila isang paanyaya sa isang bagong mundo. Isang mundong walang mga pekeng pirma, walang mga lihim na utang, at walang mga pusong kailangang durugin para lamang manatiling nakatayo ang isang palasyong buhangin. Ang bawat paggising ay hindi na isang pakikipaglaban sa dilim, kundi isang tahimik na pasasalamat sa liwanag na dahan-dahang sumisilip sa bintana ng kanyang bagong apartment sa Antipolo. Dito, sa mataas na bahagi ng lungsod, kung saan ang hangin ay palaging amoy, sariwang damo, at tuyong lupa, nahanap ni Mira ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya. Wala na ang amoy ng insenso at ang mabigat na presensya ng mga Salcedo. Ang kanyang tahanan ngayon ay maliit, payak, ngunit puno ng mga bagay na siya mismo ang pumili. Mga kortinang kulay asul na sumasayaw sa ihip ng hangin at mga halamang sampagwita sa balkonahe na dahan-dahang namumukadkad sa ilalim ng init ng araw. Nakaupo si Mira sa kanyang maliit na hapagkainan. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang marahang usok na lumalabas mula sa tasa ay tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan, ngunit hindi na ito masakit. Ang bawat higop niya ay isang pagtanggap na ang lahat ng pait ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Pinanood niya ang kanyang mga anak sa sala. Si Liam ay masigla nang naglalaro. Wala na ang lagnat na dati ay naging dahilan ng kanyang labis na pag-aalala. Si Miguel naman ay seryosong nagbabasa ng kanyang mga libro, paminsan-minsang tumitingin sa kanyang ina nang may ngiting puno ng kapanatagan. "Ma, are you ready for your meeting later?" tanong ni Miguel habang isinasara ang kanyang aklat. Ang boses ng binatilyo ay puno na ngayon ng kumpiyansa, malayo sa takot na nakita ni Mira sa kanyang mga mata noong gabi ng bagyo. "Yes, anak. It's a big day. Pipirmahan ko na ang lease contract para sa bago nating opisina," sagot ni Mira. Ang kanyang boses ay matatag at may himig ng kagalakan. Hindi na siya ang asawang nagtatrabaho sa anino. Ngayon, itinatatag na niya ang sariling serbisyo.
isang consultancy firm na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng financial abuse. Nais niyang gamitin ang bawat numero at bawat ledger na dati ay naging kulungan niya upang maging susi sa kalayaan ng iba. Sa bawat dokumentong kanyang sinusuri, tila binabayaran niya ang sarili niyang utang sa kanyang nakaraan. Nang makarating siya sa kanyang maliit na opisina sa bayan, sinalubong siya ni Attorney Celestina. Ang abogado ay may daladalang isang maliit na paso ng bulaklak bilang pagbati. Ang dalawang babae ay nagyakap, isang yakap ng dalawang mandirigma na nagtagumpay sa isang mahabang laban. Congratulations, Mira! Finally, your name is on the door. Masayang bati ni Celestina. Tiningnan ni Mira ang salamin na pinto ng kanyang opisina. Nakasulat doon sa gintong mga titik, Misericordia Salcedo, Independent Financial Consultant. Ang makita ang sariling pangalan na hindi nakakabit sa dangal ng ibang tao ay isang pakiramdam na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga titik sa pinto, naramdaman ang lamig ng salamin sa kanyang mga daliri. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkilala na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kailanman nabura ng 15 taon ng pagtitiis. Sa hapon ng araw na yon, habang iniayos niya ang kanyang mga gamit, kinuha ni Mira ang kanyang ballpen. Ang marahang tunog ng pagdampi ng pen sa puting papel ng kontrata ay tila isang himig ng tagumpay. Sa bawat kurba ng kanyang lagda, naramdaman niya ang pagdaloy ng kanyang sariling lakas. Hindi na ito ang lagdang ginaya. Hindi na ito ang lagdang ginamit sa panloloko. Ito ay ang lagda ng isang babaeng malaya. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang kagalakan, isang pamilyar na bulto ang nakita niya mula sa malayo, sa kabilang panig ng kalsada. Isang babaeng balot na balot ang muka, naglalakad ng mabilis at tila pilit na nagtatago sa mga tao. Napansin ni Mira ang suot nitong kwintas, isang imitasyon na perlas na tila nanlalabo na sa ilalim ng araw. Si Grace. Ang dalagang dati ay punong-puno ng yabang ay tila isa na lamang anino sa gitna ng mataong kalsada, nabubuhay sa takot at kahihiyan ng kanyang mga nagawa. Huminga ng malalim si Mira at dahan-dahang tumalikod. Hindi na siya nakakaramdam ng galit ni ng pagnanais na gumanti. Ang pinakamalaking parusa para sa mga taong sumira sa kanya ay ang makita siyang namumuhay ng masaya at matagumpay nang wala sila. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang bagong opisina bago niya isara ang pinto. Ang sikat ng araw sa Antipolo ay dahan-dahang naglalakbay patungo sa kanluran, ngunit para kay Mira, ang araw ay kakasimula pa lamang sumikat. Ang tanong na lamang na natitira ay kung anong bagong kwento ang isusulat niya sa mga pahinang sa wakas ay siya na ang may hawak ng panulat. Ang sikat ng araw sa Antipolo ay dahan-dahang gumagapang sa puting pader ng balkonahe ni Mira. Tila isang mainit na yakap mula sa langit na nagnanais magpaalala na ang bawat gabi, gaano man ito kadilim, ay palaging may katapat na bukang liwayway. Ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita ay humahalo sa amoy ng bagong timplang kape, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kapanatagan. Wala na ang nakabibinging katahimikan ng takot. Ang tanging naririnig ngayon ay ang mahinang huni ng mga ibon sa kalapit na puno at ang marahang pagkaluskos ng mga pahina ng aklat na binabasa ni Miguel sa loob. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang kanyang tasa at dinala ito sa kanyang mga labi. Sa bawat higop niya, tila inaalala niya ang mahabang landas na kanyang tinahak. Tinanong niya ang sarili kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang mundo. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Hindi ito paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng galit ang kanyang bukas. Napatawad na niya si Renato, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Mira sa isang pusong malaya sa poot. Si Renato ay nananatili sa loob ng rehas,
Binabayaran ang kanyang mga kasalanan sa batas habang si Mira ay malaya ng binuo. Ang sariling rehas ng kanyang dignidad. Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon na mararating, kundi isang desisyon na ginagawa araw-araw. Nahanap ito ni Mira sa mga simpleng bagay, sa pagpirma ng sarili niyang mga tseke, sa pagtuturo sa ibang kababaihan kung paano hawakan ang sariling pera, at sa pagyakap sa kanyang mga anak nang walang takot na may sisira sa kanilang katahimikan. Ang bawat sentimong kinikita niya ngayon ay hindi na lamang numero sa papel. Ito ay simbolo ng kanyang kalayaan at ng kanyang kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Isang mahalagang aral ang iniwan ng 15 taon ng kanyang pagtitiis. Ang tunay na misericordya o habag ay dapat magsimula sa sarili. Hindi kabanalan ang pagpapahintulot na tapakan ang iyong pagkatao sa ngalan ng pag-ibig o obligasyon. Ang tunay na dangal ay matatagpuan sa katotohanan, at ang katotohanan ang siyang tanging magpapalaya sa atin. Natutunan ni Mira na ang isang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay kailanman hindi magiging tahanan, at ang isang pag-ibig na walang respeto ay isa lamang itong nakabalat kayong pag-aari. Nabalik ang diwa ni Mira nang marinig ang tawanan ng kanyang mga anak mula sa kusina. Ang tunog ng kanilang kagalakan ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Inilapag niya ang kanyang tasa at kinuha ang isang panulat mula sa lamesa. Sa ibaba ng isang dokumentong kanyang tinatapos, muli niyang isinulat ang kanyang pangalan ng may madiin at malinaw na mga titik. Misericordia. Hindi na siya ang asawa ni Renato o ang manugang ni Doña Perpetua. Siya ay si Mira, isang babaeng nadurog, ngunit muling nabuo, isang accountant ng sarili niyang kapalaran, at isang ina na sa wakas ay nakahanap ng liwanag sa ilalim ng sarili niyang araw. Habang dahan-dahang umiihip ang hangin at isinasara niya ang kanyang mga mata, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang 15 taon ng pagiging tao sa dilim ay natapos na, at sa umagang ito, siya ay ganap na ring isinilang sa liwanag.